Nasa harapan natin ngayon is si GSX-S 2021 model. So napag-isipan ko guys na i-feature tong motor na to kasi simula nung binili ko si GSX-S ko, marami nagtatanong sa akin kamusta ba daw yung seat height niya pagdating sa height na 5 flat, 5'2", 5'3", at kamusta ba daw yung upuan niya pagdating sa long ride, kung masakit ba daw sa puwet, and at the same time kung kamusta naman daw yung upuan ng angkas. So in this video guys, masasagot ko lahat ng katanungan ninyo. So yan guys, nakaupo na tayo ngayon kay GSX-S. So meron siya seat height na 785mm. So sa height ko na 5'5" guys, nakalapat na yung paa natin sa ground, no? So sa mga height na 5'4", 5'3", 5'2", kayang-kaya tong abutin tong motor na to. And kung halimbawa naman yung height mo is 5'1", 5 flat, at eksperyensyado ka pagdating sa pagmumotor, yakang-yaka mo tong isang to. So pagdating naman sa ground clearance, meron siyang ground clearance na 155mm. So napaka-advantage guys na mataas yung kanyang ground clearance, nang sa ganon sa malalaking humps o sa malalaking bato, hindi basta-basta masasagi tong ilalim na bahagi ng motor nyo. In that way guys, maiiwasan nyo yung gasgas. Sa mga nagtatanong bakit ba daw si GSX yung napili ko kumpara sa ibang motor, well, it's because guys, napakaangas at napaka-pogi ng isang to. At the same time, itong motor na to guys is hindi lang pang araw-araw at pwede din to pang sports. Pwede din to siya pang racetrack. So, at first na tingin mo dito kay GSX, may intimidate ka talaga, no? Lalong-lalo na pag hindi mo to nasakyan. Kasi akalain mong mabigat siya at saka mahirap siyang i-maneuver. Well, meron lang naman siyang curb weight guys na 131 kg, no? So hindi siya ganun kabigat. So yung bigat niya is mahahalin tulad mo sa NMAX. Then pagdating naman dito sa kanyang headlight guys, naka LED light yung kanyang headlight, and of course yung kanyang turn signals is naka halogen pa rin or bulb type. And then naka telescopic fork suspension siya with a dual piston brake caliper, and of course naka wavy disc brake siya guys. So yan, nakakadagdag na stylish dito sa motor na to. And of course naka mag siya na black. And then pagdating naman sa kanyang tire, naka tubeless tire na siya guys, na may sukat na 90/80/17. So pagdating dito sa kanyang handlebar guys, yan dito sa grips, makapit sa kamay. So maganda to pag halimbawa maglo-long ride ka, no? Hindi siya madulas. And of course maganda din yung pagkakamount ng kanyang bar end. And pagdating naman sa kanyang brake levers, yan naka matte finish. And of course meron siyang buttons dito. So nandito yung kanyang kill switch, yan, kill switch off, activated.
And napaka-advantage guys na meron kang kill switch kasi wala siya yung stop and start button. So pag halimbawa nasa stoplight ka or traffic ka, pwede mo i-switch off yung motor mo na hindi mo nagagamitan ng susi. In that way guys, nakakatipid ka ng battery. So ito yung purpose ng kill switch. Then at the same time, dito sa baba meron siyang hazard light. Yan. Ito yung kanyang hazard light. Then of course yung kanyang starting button. And dito naman sa left side, meron siyang high beam, low beam, yung kanyang turn signals, right, left, and of course yung kanyang horn. Pagdating naman sa side mirror, yan, maganda din yung pagkaka-mount. So, ang kinaganda dito kay GSX guys is naka fully digital na siya. So, ang klase ng dashboard meron siya guys is inverted. Yan. So sa mga nagtatanong, ano ba yung inverted dashboard? Yung inverted dashboard guys is instead na puti yung makikita mong background ay itim. So yun yung inverted dashboard. So off muna natin tong kill switch. Yan. So of course, ang nandito sa kanyang dashboard is yung kanyang RPM, tapos yung kanyang speedometer, and yung kanyang time. So napaka-advantage guys na may time na siya. Nang sa ganun, pag halimbawa papasok ka sa trabaho, hindi ka naman problema kung saan-saan ka mag-check ng time. So tingin ka lang dito sa dashboard mo, yan, malalaman mo na kung ano yung time ngayon. And then of course, yung kanyang gear indicator. So meron siyang gear indicator guys. So si GSX S150 guys is meron siyang 6-speed manual transmission. Then of course, yung kanyang fuel gauge and trip A. So meron siyang dalawang button. Of course, yung select. So, kanina trip A, ngayon trip B. Trip B ulit. Kilometer per liter kung yung average fuel consumption mo per liter. So, yan. Then, of course, 0. Kasi hindi pa naman siya napapatakbo. Ito yung kung ilan na ba yung tinakbo mo. Then, dito naman sa left side, nandito yung kanyang turn signals indicator, check engine, temperature indicator, tapos yung kanyang high beam, low beam, and then dito sa kabila naman is yung kanyang neutral indicator. Tapos merong RPM dito guys, yan. So pag halimbawa pinaktakbo mo tong motor mo at lumagpas na sa RPM na sinet mo, iilaw to. So yun yung purpose nitong RPM. Then pagdating naman dito sa susian, sa mga nagtatanong, hindi pa po siya keyless. Naka-mechanical key pa rin po siya. Pero kahit ganun pa man, para sa akin napaka-advantage guys na mechanical key siya. Nang sa ganun, wala ka nang poproblemahin pa kung ano yung pipindut-pindutin mo. Pasok mo lang dito and you're good to go na. Then meron din siyang safety features guys na key shutter. So pag halimbawa mamamalengke ka or pupunta ka ng mall, ilock mo lang to. Then push mo lang to. Yan, pasok mo lang tong ulo niya dito. Yan, o-open na yan. And at the same time, aside from that, na meron siyang lock dito, pwede mo din siyang i-headlock. So, ganyan. So, yan. Naka-headlock na siya. So, ito yung kanyang safety features. Yan. So, pagdating naman sa kanyang fuel tank, no? Meron siyang fuel tank capacity na 11 liters. So, based on my experience guys sa aking pag-short ride at saka long ride, yung average kilometer per liter ko is 39.5. So, ano na yan guys, both walwal mode at saka takbong pogi. So, si GSX guys is FI na. So, para sa akin, dahil sa kanyang body build na sports bike, napakatipid pa rin ni GSX. Dito naman tayo sa upuan. Of course, ito yung pinakahihintay nyo. Pagdating sa upuan guys, hindi naman mapagkakaila na medyo manipis talaga yung foam niya. Yan, manipis. Sa short ride, okay lang. Sa puwet, hindi siya masakit. Pero pag sa long ride, yan. Minsan pag halimbawa nagdadrive ako kay GSX, tumatayo ako sa motor, it's because mainit na siya sa puwet or masakit na siya sa puwet. And then pagdating naman sa upuan ng angkas, to, ang nirereklamo din ng aking angkas, ng aking OBR, masakit din daw sa puwet kasi nga hindi siya ganun ka-foamy. Pero kahit ganun pa man, pag halimbawa naman sa short ride, wala naman siyang iniinda. Then of course, yung kanyang seat cover, gawa sa premium quality materials, yan, naka-stitches yan, pati dito sa upuan ng driver. So kung mapapansin nyo guys, medyo angat lang talaga yung sa pillion ride. No, so yung OBR ko hindi siya talaga
hindi talaga siya nakayakap pag uupo sa akin, kasi pag halimbawa yumakap siya tapos mabilis yung takbo ko, ang tendency nahuhulog siya sa likuran ko. So minsan nakahawak lang siya sa my shoulder ko. So aside nga pala sa paint job na blue guys, at saka paint job na black, meron din pala siyang cover or fairings na matte black na merong bilog-bilog na design. So nakakadagdag aesthetics sa motor na to, which is napakaganda para sa akin. And kung mapapansin nyo guys, meron siyang parang butas-butas dito, yan. So hindi lang siya basta design, it is built for better aerodynamics. Nang sa ganun, pag nasa high speed ka, hindi nasasangga yung hangin dito sa motor nyo mismo, papasok yung hangin dito at lalabas dito. Nagpapadagdag yun ng speed dito kay GSX-S 150. So pagdating naman sa apakan ng driver, maganda din yung pagkakamount dito sa kanyang cambia, naka-rubberized din. So napakaganda na naka-rubberized to, nang sa ganun hindi madali magasgasan yung sapatos nyo pag halimbawa magkakambya kayo, kasi merong ibang cambia guys na diretso bakal dito. So ang tendency doon, pwedeng magasgasan yung sapatos nyo, pwedeng masira. So ito naka-rubberized na, so safe na safe yung sapatos nyo dito. Then of course, naka side stand siya. And kumpara sa ibang mga big bike built ngayon, wala na silang center stand. Well, ito kay GSX meron pa rin hanggang ngayon. So ito yung kanyang center stand guys. Yan. So may chain cover din siya, and meron din siyang built-in na tire hugger. Pagdating naman sa rear tire, naka-tubeless din siya na may sukat na 130 by 70 by 17. Then sa mga nagtatanong regarding sa suspension niya sa likod, naka-mono shock swing arm siya guys. Then naka-single hydraulic disc brake siya with single piston brake caliper sa likod, no? So ang brand niya is Nissan. So para sa akin guys, napaka-advantage guys na may malaking gulong sa likod, nang sa ganun pag halimbawa nasa high speed ka tapos dadaan ka sa mga bato-bato, hindi mo naiindahin yung tagtag guys, kasi the more na mas malaki yung gulong, the more na mas comfortable yung ride mo for touring or for long ride. Yan, naka-halogen pa rin or bulb type, hindi pa siya naka-LED. Then dito naman sa kanyang turn signals, naka-bulb type pa rin. Tapos equip na din siya nung ilaw sa plaka. Yan guys, naka-LED na tong isang to. Yan. Then naka-reflector na din siya, so dagdag visibility pagkagabi. Then i-check natin yung buga ng ilaw niya sa harapan. Yan. So ito yung kanyang daytime running light guys. So hindi natin napastart to si GSX, so hindi pala natin ma-check yung ilaw niya. Pero sa akin guys kung bibili kayo ng motor na to guys, mag-upgrade kayo ng ilaw, kasi hindi siya masyado maliwanag pag halimbawa pagkagabi. So bili na lang kayo ng mini driving light, so tapos i-attach nyo dito, nang sa ganon na walang problema pag halimbawa nasa long ride kayo. So yun yung aking honest review pagdating dito kay GSX. So ngayon, hindi natin ma-check yung kanyang ilaw sa headlight, i-check na lang natin yung kanyang hazard light. So ayan, napakalakas ng buga ng kanyang hazard light guys. So napaka-advantage na may hazard light, nang sa ganon pag halimbawa magpa-park ka, ma-aware talaga kung sino yung nasa likuran mo na naka-hazard ka. Then ngayon, dito naman tayo sa gilid. Pagdating naman sa kanyang tambutso, maganda din yung tambutso niya guys, no? Kasi pag pinapaandar ko si GSX ko, hindi mo na maririnig masyado yung kanyang engine sound, kasi napakaganda ng tunog ng kanyang tambutso. Smooth na smooth, at wala ka talagang maririnig na ingay. So nga pala, sa mga nagtatanong, meron bang voltmeter si GSX? Well, wala pa po siyang voltmeter guys, pero kahit ganun pa man, meron naman siyang electric start at saka kickstart. So napaka-advantage guys na meron siyang kickstart pa rin hanggang ngayon, nang sa ganun pag maubusan kayo ng battery sa isolated na lugar, hindi kayo mangangamba na baka magtulak kayo, kasi meron kayong kickstart. So napaka-advantage pa rin sa akin ng isang to. Then sa mga nagtatanong, pag halimbawa magpapa-change oil, ilang liters ba yung kakailanganin sa change oil? Well, kakailanganin nyo po ng 1 liters and 300 ml. So yun yung kailangan sa pag-change oil. Tapos meron siyang sobrang 700 ml. Pwede nyo yung itago para sa susunod ninyong pagpa-change oil, mas makatipid na kayo.
So, pagdating naman sa makina guys, of course, liquid cooled, 4 valves, 4 strokes, dual overhead cam, and single cylinder. Meron siyang max power na 18.9 kilowatts at 10,500 RPM at max torque na 14.0 Newton meter at 9,000 RPM. So, ngayon guys, natapos na natin i-review to si GSX. Ngayon, tanungin naman natin si Ma'am Shine kung magkano yung SRP at installment ng motor na to. So, Ma'am Shine, magkano po ba yung SRP at installment at magkano po ba yung down payment ni GSX S 150 2021 model? So for the COD price, it only cost me 119,871. At for down payment niya is 13,150 na may monthly na 5,360 for 36 months. With rebate na 200. Thank you, ma'am. So, yan guys, natapos na natin i-review si GSX S 2021 model. So, kung may katanungan kayo regarding sa motor na to, comment lang kayo sa baba. At kung mayroon pa kayong motor na gusto ipa-feature sa akin, comment lang kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.